Mga mahal na kapatid, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa simula pa po ay pilit na tinutuklas ng mga tao kung ano ang tunay na dahilan para siya ay magtagumpay sa anumang hangarin niya sa buhay na ito. Nakikita ng mga tao na merong ilan nagtatagumpay at meron namang iba na nabibigo sa kanilang mga hangarin. Maraming naipapayo ang tao sa kanyang kapwa kung papaano siya magtatagumpay sa kanyang hangarin sa buhay na ito. At masasabi naman natin na ang ibang ipinapayo ng mga tao sa kanyang kapwa ay merong maitutulong sa ikapagtatagumpay, subalit hindi yon sapat. Kung nais natin na malaman kung ano ang tunay na dahilan para magtagumpay ang tao sa kanyang hangarin, ay dapat alamin muna natin kung anong dahilan, bakit may mga nabibigo sa kanilang mga hangarin sa buhay na ito. At nakakalungkot nga, mayroong ilang mga lingkod ng Diyos na nakakasama sa mga kabiguan. Bakit po ba maraming mga tao, kabilang na ang ilang mga lingkod ng Diyos, na nabibigo na makamit ang kanilang mga hinahangad sa buhay na ito? Magpasimula tayong bumasa dito sa Aklat po ng Job, Kapitulo 8, mga talatang 11 hanggang 14, ay ganito po ang ating matutunghayan. Makatataas ba ang yantok ng walang putik? Tutubo ba ang tambo ng walang tubig? Samantalang nasa kasariwaan at hindi pinuputol. Natuto yung una kaysa alinmang damo. Gayon, ang mga landas ng lahat na nagsisilimot sa Diyos. At ang pag-asa ng di banal ay mawawala. Na ang kanyang pagtitiwala ay mapaparam at ang kanyang tiwala ay isang bahay gagamba. Mga kapatid, bakit po maraming mga tao, kabilang ang ilang mga lingkod ng Diyos, ang nabibigo na makamit ang kanilang hangarin sa buhay na ito? Ang dahilan ay sapagkat nililimot nila ang Diyos. Gaano po kasama pagka nilimot ang Diyos? Ang sabi po sa mga talatang ating binasa, ang kanyang pagtitiwala ay mapaparang. Bakit? Sapagkat ang kanyang tiwala ay isa lamang bahay na gagamba. Ang katumbas noon ay marupok, hindi matibay. Maaring sabihin po ng isang tao na ay hindi ko po magagawa yan, na ang Diyos ay aking limutin. Ang totoo, panay nga ang tawag ko sa Kanya. Panay nga ang aking dalangin. Kaya ang tanong natin ay, paano po ba nagagawang limutin ng iba ang Diyos? Sa Deuteronomio 8:11, ganito po ang sinasabi. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Paano po nagagawang limutin ng iba
ang Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng hindi pagsunod sa kanyang mga utos at sa kanyang mga kahatulan. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay hayaan ninyo na ipaalaala namin sa inyo muli na sa kabila po ng kalagayan ng marami sa atin, sa kabila po ng ating sitwasyon, huwag natin itong gawing excuse para hindi na tayo sumunod o tumalima sa mga kautusan ng Diyos. Sa halip, lalo nating pag-igtingin, lalo nating pag-ibayuhin ang pagsunod sa mga tunay na aral na ating tinanggap. Gaano po kahalaga na mamalaging masunurin sa mga tunay na aral na ating tinanggap. Pakinggan po natin ang sinasabi dito naman sa Aklat ng Isayas, 48:17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan ng iyong marapat na lakaran. O kung dininig mo lang ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan ay naging parang ilog at ang iyong katwiran ay parang mga alon sa dagat. Gaano po kahalaga, mga kapatid, na tayo ay mamalaging masunurin sa mga tunay na aral ng Diyos o sa kanyang mga salita. Ang sabi po sa talatang ating binasa, kung dininig mo ang aking mga utos, katumbas kung sinunod mo ang utos ng Diyos, ang sabi ng Diyos, ang iyong kapayapaan ay naging parang ilog. At ang iyong katwiran ay parang mga alon sa dagat. Ang katumbas niyan, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay magtutuloy-tuloy. Walang humpay. Pero kanino matutupad yan? Doon sa namamalaging sumusunod sa mga salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, kung hangad natin na tayo magtagumpay sa ating hangarin sa buhay na ito, at hindi naman masama yun, hanggat ang hinahangad natin ay hindi labag sa kalooban ng Diyos. Kung ang hangad natin mapabuti ang ating sambahayan, mapabuti ang kalagayan ng mga anak, ito po ang dapat nating gawin. Mamalagi tayo na sumusunod. Alin po ang ating susundin? Yung tunay na doktrina. Yung tunay na aral o salita ng Diyos. Sa kabilang dako, ano naman ang magiging kahihinatnan ng mga tumigil na sa pagsunod? Ng mga ayaw nang sumunod sa mga utos ng Diyos. O kaya naman, ang sinusunod na ay labag na sa mga aral ng Diyos. Pakinggan natin. 37, 16, 18, pagkatapos ay tuloy ng talatang 20. Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa kasaganaan ng maraming masama. Sapagkat ang mga bisig ng masasama ay mga babali, ngunit inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. Hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan. Ang mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Ngunit ang masama ay mamamatay
At ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero. Sila'y mga pupugnaw sa usok, mga pupugnaw sila. Kung ang namalaging masunurin ay magtutuloy-tuloy ang pagpapala at biyaya sa Kanya ng Panginoon Diyos sa kabilang dako, ano naman ang kahihinatnan ng mga hindi na sumusunod? O kaya naman ang sinusunod ay ibang aral na, ibang doktrina na. Ang sabi po sa talata, ang masama, tatandaan po natin yun. Yung palang hindi na marunong sumunod. Yung palang hindi na tumatalima sa aral, sa tunay na doktrina, sa paningin ng Diyos. Sila'y masama. Ano ang gagawin sa kanila? Sapagkat sila'y itinuturing na masama. Ang sabi ng Diyos, ang masama'y mamamatay. Sila ay mapupugnaw. Kaya, wag nating iisipin, mga kapatid, na ang Diyos ay kinukonsinti yung mga gumagawa ng masama. Hindi po. Lilipulin sila ng Diyos. At pinatunayan na yan. Nakita na natin yan. Nabalitaan na natin yan. Anong ginawa niya doon sa gumagawa ng masama? Sabihin na natin, sa iglesia. Anong ginawa niya doon sa lumapastangan sa mga handog ng iglesia? Hindi niya kinonsinti. Iginawad niya ang kanyang parusa. Ang sabi nga sa talata, nabalik, napugnaw ang katumbas nun. Sila'y namatay. Sapagkat yun ang sabi ng Biblia. Yung masama ay mamamatay. Matatapos ba sa kamatayan o sa pagkalagot ng hininga yung mangyayari sa masama? Hindi. Sapagkat meron pang araw ng paghuhukom. At yun ang lubos na kabayaran ng kanilang kasamaan sa dagat-dagatang apoy. Kaya, huwag tayong paparis sa kanila, mga kapatid. Kung merong mga nagpasya na tumalikod na sa katotohanan, kung merong nagpasya na tumigil na sa pagsunod, hindi tayo. Pasya nila yun, pero huwag natin silang tutularan. Ang panindiganan natin, manatili tayong sumusunod sa utos ng Diyos. Ano po ang isa sa utos ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, na dapat ay patuloy nating sinusunod? Hindi ba utos, aral sa atin, ang ukol sa pagsamba? Sa panahon ngayon, mga kapatid, ito ang paraan ng ating pagsamba. Ito ang ating pagtitipon. Gaano po ba kahalaga kung buong katapatan nating sasambahin ang Diyos? Mga kapatid, ang babasahin natin ay Awit 34:9 hanggang 10. Ito po ay sinipi mula sa Saling the Message. Pero babasahin na natin, ililiwat na natin sa wikang Pilipino para hindi na tayo gaanong bumaba pa. Sambahin ninyo ang Diyos kung hangad ninyo ang pinaka-mabuti. Ang pagsamba ang nagbubukas ng mga pintuan sa lahat ng kanyang kabutihan. Ang mga batang leon na umahanap ng masisila ay nagugutom, subalit ang mga humahanap sa Diyos ay puno ng kanyang pakikisama. Gaano po kahalaga
kung buong katapatan nating sasambahin ng Diyos. Ang sabi po sa talata, sana ay napansin ninyo. Nais ba ninyo ng pinakamabuti? Sambahin ninyo ang Diyos. Ulit, hangad ba ninyo? Gusto ba ninyo ng pinakamabuti? Ang sabi, sambahin ninyo ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang pagsamba ang nagbubukas ng mga pintuan sa lahat ng kanyang kabutihan. Hindi lang isang kabutihan, hindi lang dalawang kabutihan, kundi lahat. Sana ay nauunawaan po natin ang kahalagahan ng pagsamba. Paano natin natitiyak, mga kapatid, na ang pagsamba, sabi nga dun sa talata, nagbubukas ng pintuan sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Mabuti po ay basahin natin ang nakatala sa Isaias 2:3. At maraming bayan ay magsisiparoon at magsasabi, halina kayo. At tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. At tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Paano natin natitiyak, mga kapatid, na ang pagsamba ay nagbubukas ng pintuan sa lahat ng mga kabutihan o pagpapala ng Diyos? Sapagkat kung inyong napansin ang sabi sa talata, doon sa bahay ng Diyos, sa panahon ng pagsamba, ituturo niya ang kanyang mga daan. At tayo naman ay magsisilakad sa kanyang mga landas. Mga kapatid, sa tagal na natin sa iglesia, alam na natin kung ano ang mga kalooban ng Diyos. Na kung daraan tayo sa mga suliranin ng buhay, pagsubok ng ating pananampalataya, ay alam na natin kung ano ang dapat nating gawin. Sapagkat itinuro na sa atin. Meron kang sakit, eto gawin mo. May problema sa sambahayan, eto ang kautusan. Meron ka bang hangarin na gusto mong matupad para sa iyong paglilingkod, para sa iyong pananampalataya, para sa iyong pamilya, para sa iyong mga anak? Naituro na sa atin yan. Ano na lang ang kailangan nating gawin, mga kapatid? Sundin yung itinuro sa atin. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. At ibinigay niya sa atin ang pamamaraang ito, na kung saan ang mga aral na tinanggap natin noon sa panahon na maayos at tunay ang nangungunat na mamahala sa iglesia, sapagkat sa Diyos galing ang kahalalaan, ay naipapaalaala natin, na ituturo natin sa mga kapatid. Ito ang aral ng Diyos. Ito ang totoong doktrina. Bakit? Sapagkat ang nais natin, tayong lahat, manatili sa matuwid na paglilingkod
at pagpupuri sa Diyos. Nawa mga kapatid, makapamalagi tayong lahat na masiglang nakakadalo sa ating mga pagtitipon, kung paanong masigla tayo, nagpapahalaga noong tayo ay nakapapasok pa sa loob ng gusaling sambahan. Doon, nakakaawit tayo doon, nakakasamba tayo ng maayos. Sana. Kung paanong minahal natin, kung paanong pinagtalagahan natin ang pagsamba sa maraming taon ng ating buhay. Gayon ang gawin natin sa kasalukuyang yugto ng ating paglalakbay. Gaano po kasama? Kung pabayaan natin ang pagsamba. Pakinggan ninyo, 25 hanggang 27, aklat ng Hebreo, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw sapagkat kung ating sinasadyang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kundi, isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon, ito na naman yung salitang lalamon sa mga kaaway. Gaano po kasama, mga kapatid? Kung ating pabayaan ang pagsamba, ang sabi ay wala nang haing natitira pa. Ibig sabihin, hindi na maaaring ihain pa si Kristo. Hindi na maaaring mamatay pa si Kristo uli. Ginawa niya na yun. Ano na lang ang naghihintay doon sa nagpabaya sa pagsamba? Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom, isang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Tandaan ninyo, yung hindi sumusunod, kaaway. Yung pagpapabaya sa pagsamba, sapagkat hindi mo pinagtalagahan ang pagsamba. Sa halip na dumalo ka ng dumalo, sa halip na sumamba ka ng sumamba, hindi ka sumamba, lumabag ka, kaaway. Kami po bang may sabi niya? Hindi ho, binabasa lang namin kung ano nakasulat sa Biblia. Kaya, huwag nating hangarin yan. Sapagkat, kabiguan yan Kapahamakan. Naalala ulit tuloy natin yung, saan kayo, ano yung pagsamba nyo? Pagsamba ng tiwalag yan. Saan kayo dadalhin ng mga ministrong nangangasiwa dyan? Mga tiwalag na rin yan. Mga kapatid, ano ba ang ibinabahagi namin sa inyo dito? Hindi ba tunay na doktrina? Saan ba namin kayo dinadala? Mamalagi kayong tapat na naglilingkod sa Diyos. Sila kaya? Saan kaya nila dinadala yung mga kapatid sa kasalukuyan? Maaaring sabihin naman po ng isang kapatid, ako naman sumasamba Pero ang tanong, mga kapatid, anong uring pagsamba sa Diyos ang tiyak na maghahatid sa atin sa pagtatagumpay? Hindi lang tagumpay sa buhay na ito, kundi tagumpay sa buhay na darating. Sapagkat kaligtasan Muli po sinipin natin ang talata sa The Message, Hebreo 12:28, isalin na po natin sa wikang Pilipino. Nakikita ba ninyo kung ano ang ating nakamit?
isang hindi mauuga na kaharian. At nakikita ba ninyo kung gaano tayo dapat maging mapagpasalamat? Hindi lang mapagpasalamat, kundi nag-uumapaw na pagsamba, na taimtim na magpapahayag ng pagpipitagan sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay interesadong tagapagmasid. Anong uring pagsamba ang dapat na iukol sa Panginoon Diyos? Parang pagsambang yan ay maghatid sa pagtatagumpay. Ang sabi po ay, nag-uumapaw sa pagsamba na taimtim na nagpapahayag ng pagpipitagan sa harap ng Diyos. Kaya, kung paano noon, inihanda mo yung damit mo, inihanda mo yung handog mo, sapagkat noon nakakapaghandog tayo. Inihanda mo yung sarili mo, yung puso mo, yung kaisipan, yung kaluluwa mo. Ganun din dapat ngayon. Oo, may mga nagpapakilalang sumasamba. Nagpapakilalang sila maliligtas at tayo daw ay hindi. Sabi lang nila yun. Pero, ano naman ang uri ng kanilang buhay? Sasamba sila? Napupuot? Napupuot sa atin? Napupuot sa kapatid? Hindi yun taimtim na pagsamba. Hindi yun nagbibigay ng pagpipitagan sa Diyos. Puno ng puot eh. Kaya, hindi lahat ng pagsamba ay kinalulugdan ng Diyos eh. Lalo na yung kabilang sa kanyang bayan, sumasamba nga, pero marumi ang uri ng pamumuhay. Ayaw ng Diyos ang kanilang pagsamba. Sinong sumasamba ang magiging dapat sa harap ng Diyos? Yung nakahanda. Yung nabubuhay sa kabanalan. Yung sumasamba na nagbibigay ng taimtim na pagpipitagan sa Diyos. Kaya saan man kayo naroroon, mga kapatid? Opo, ito ang uri o paraan ng ating pagtitipon. Maaaring aba sa tingin ng iba. Pero tandaan ninyo, ang sinasamba natin ay sino? Ang Diyos. Kaya ihanda natin ang ating sarili. At tiyakin natin na pagkahaharap tayo sa Diyos, sinikap natin na mabuhay tayo ng matuwid, na nabubuhay tayo sa kabanalan. Anong pagpapala po ang naghihintay? Doon sa mga tunay na humahanap at sumasamba sa Diyos. 63, 1-5. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, ganito po ang pahayag. O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga, pinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy tumingin ako sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kalwalhatian, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi, sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba, at ang bibig ko'y pupuri sa iyo ng masayang mga labi. Anong pagpapala pong naghihintay doon sa mga tunay na humahanap, nasasabi, nasambahin ang Diyos? Ang sabi sa talata,
tumingin ako sa iyo sa santuario upang tanawin ang iyong kapangyarihan. Mga kapatid, hindi kami ang mahalaga dito. Ang mahalaga sa pagsamba ay tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. At sa maraming taon natin sa iglesia, sa maraming taon ng ating pagdalo sa mga pagsamba, mga kapatid, alam na alam natin yan. Na doon sa pagsamba, tinatanggap natin ang kapangyarihan ng Diyos. Lalo na pagka ikaw ay nakatalaga. Pagka nakita ng Diyos ang iyong pagsisikap na maging karapat-dapat sa Kanya, hindi Kanya bibiguin sa panahon ng pagsamba. Ano ba ang dahilan? Bakit hanggang ngayon itinataguyod natin ang pagsamba natin sa Diyos? Dahil ba napakagaling natin? Dahil ba napakabuti natin? Hindi po. Kundi dahil nakita ng Diyos ang laman ng iyong puso, ang iyong banal at malinis na layunin. Nakita ng Diyos na nais mong tuparin ang ipinangako mo sa Kanya, na hanggat ikaw ay buhay at malakas, siya ang iyong pupurihin at siya ang iyong sasambahin. Kaya naman, sa tuwing makikita ka ng Diyos, sa Kanyang bahay dalanginan, pag nakikita ka ng Diyos na ikaw ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya, ibinibiyaya niya sa iyo ang lakas na iyong kailangan. Sapagkat ang nais ng Diyos, pagka panahon ng pagsamba sa Kanya, naroon ka, kasama ka sa lumuluwalhati at nagpupuri sa Kanya. Mga kapatid, dahil sa kahalagahan ng ating mga pagsamba sa Panginoon Diyos, ano po ang dapat pagsikapan ng lahat mula sa magulang hanggang sa mga anak? Pakinggan niyo. Dito po sa Josue 24:15. At kung inaakala ninyo masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Mga kapatid, dahil sa kahalagahan ng ating mga pagsamba, ano ang dapat na pagsikapan ng mga magulang? Sabihin pa natin ng lahat ng miyembro ng pamilya para po sa kapakanan ng ating mga paglilingkod sa Diyos. Ang narinig ninyong pahayag ay pahayag ni Josue. Ang sabi niya, ako at ang aking sambahayan maglilingkod sa Panginoon. Kaya nananawagan kami sa mga ama, sa mga ina ng tahanan. Tulungan ninyo kami sa pag-akay sa inyong mga mahal sa buhay. Sa pagpapaunawa sa kanila kung gaano kahalaga ang mga pagsamba sa Diyos. At ang mga anak na nakikinig sa amin ngayon, matutunan sana ninyo ang pagpapahalaga sa pagsamba sa Diyos. Pagpapalain kayo ng Diyos pagka nagtapat kayo sa Kanya.
Babasbasan niya kayo pagka kayo naglingkod sa Kanya. Hindi niya kailanman itutulot kayo sa anumang uri ng kapahamakan pagka kayo nagtapat sa Kanya. Kaya sana basbasan tayong lahat ng Panginoon Diyos. Muli niyang ibiyaya sa atin ang lakas na ating kailangan para tayong lahat makapanindigan sa ating mga pagpupuri sa Kanya. Mga kapatid, ano pa ang dapat nating maging paninindigan tungkol sa ating mga pagsamba? Pakinggan ninyo ang mga huling talata na aking babasahin, 84:4, tuloy pa natin ng 10 hanggang 12. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo. Mga kapatid, ano pa dapat nating panindiganan tungkol sa kahalagahan ng ating mga pagsamba sa Diyos? Ang nais naming ipapansin sa inyo ay yung sinabi sa talata, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Matuwid sa paningin ng Diyos ang patuloy kang sumusunod sa Kanya. Matuwid sa paningin ng Diyos ang ikaw ay patuloy na sumasamba at lumuluwalhati sa Kanya. At sapagkat ikaw ay tapat sa Kanya, hindi Kanya pagkakaitan ng Kanyang pagpapala. Kaya, mga kapatid, bago namin sabihin sa inyo na kayo'y tumayo, sumama sa panalangin, ibinibigay namin sa inyo ang pagkakataon. Kayo na muna ang unang manalangin at lumapit sa Ama. Ano ang inyong kailangan? Ano ang inyong hilahil? Ano ang pagsubok sa buhay ninyo? Na sa tingin ninyo, hindi ninyo kayang lutasin sa pamamagitan ng inyong sarili lamang. Itulog ninyo ito sa Diyos. Naghihintay siya. Kanina pa. Inaantabayanan niyo ang inyong pagdalangin. Payagan ninyo kami na mga ministro. Ilapit kayo sa Diyos, Ama. Huwag mo sanang pababayaan ang mga lingkod mo na sumasamba sa pagkakataong ito. Hindi man sila magsalita. Alam mo kung ano ang kanilang mga suliran. Basbasan mo po ang sambayan ng mga lingkod mo. Basbasan mo ang pagsasama ng mag-asawa. Pagpalain mong mga anak, lalo na yung mga tapat sa iyo. Bigyan mo sila ng magandang kapalaran. At higit sa lahat, O Diyos, ang mga kapatid na nakakapiling namin sa mga pagsamba namin. Itaguyod mo sila. Aman Diyos, alalayan mo sila. Matapos nila ang kanilang takbuhin.
karapat-dapat sa kaligtasan. Tumayo kayo, tayo ay aawit muna bago manalangin. Ginoon namin Diyos, ang mga salita na aming sinambitla nang umawit kami sa aming puso at kaisipan ng awit ng aming kahalalan. Tulungan mo, ito'y matupad sa amin. Aman Diyos, ipinapangako namin sa iyo. Babaunin namin sa aming lilingan ang kahalalang ipiniyaya mo sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na kung sakali ang aming buhay ay babawiin mo na sa amin. Matapos ito, nakarapat dapat kami, naging tapat kami na itaguyod ang aming kahalala. Ama, sa ganang aming sarili, hindi namin ito magagawa. Pero sa awat tulong mo sa amin, sumasampalataya kami. Makatatapos kami ng aming takbuhin. Karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Ama, sa araw-araw ng aming paglalakbay, ingatan mo kami. Pagka kami naliligaw ng landas, magpaalaala ka sa amin. Huwag mo kaming tuluyang bitiwan. Huwag mo kaming itatakwil, Ama. Sakaling magkulang kami magkasala. Maaari po ba mahatulan kami sa mga lingkod mo ng pahinga, subalit nakatapos ng takbuhin karapat-dapat, naging tapat sa iyo, Ama Diyos, ang kanilang kahalalan, iningatan, higit sa lahat, iningatan ng iyong mga kautusan. Yun po sana ang gawin mo sa amin. Panginoong Yesus, nananalangin kami sa iyo. Tulungan mo kami lumapit sa ating Ama. Lagi mo kaming ipamamagitan. Tulungan mo, Panginoon, ang aming mga dalangin ay maipagkaloob mo sa amin. Basbasan mo po ang sambahayan ng mga lingkod mo. Pagpalain mo pagsasama ng mga mag-asawa. Pagpalain mo ang mga anak ng mga lingkod mo. Sana po, Ama, sa kalagayan namin sa kasalukuyan, walang makalilimot at tatalikod sa iyo. Lahat sila mamamalagi sa mga pagpupuri at pagsamba sa iyo. Pagalingin mo po, Ama, lahat ng mga may karamdaman, ang mga nangangailangan ng iyong biyaya at mga pagpapala. Iabot mo ito sa aming mga kapatid sa kapurihan ng iyong pangalan. Ama, nagkakatiwala kami, binasbasan mo ang iyong mga anak. Higit sa lahat, nagpakahayag ka sa aming puso at sa aming kaluluwa. Aman Diyos, nananalig kami. Ikaw ang magtataguyod sa amin sa napakahirap at napakadilim na sanlibutan pinaglalakbayan namin. Aman Diyos, maasa kaming iginawad mo na sa amin ang iyong basbas. Sa ngalan ni Jesus, dakila naming tagapagligtas. Amen.